Para po sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 20 hanggang sa 21. Ephesians chapter 4, verse 20 hanggang sa 21. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Binuksan po ni Apostle Paul ang chapter 4 sa mga practical words na ito. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. So, pinapaliwanag po ni Apostle Paul ang napaka-high calling ng isang Kristiyano. At nagsusumamo si Apostle Paul na tayo po ay lumakad sa isang uri ng paglakad na nararapat sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Yung salitang paglakad, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, yun po yung takbo ng ating buhay. Yun po ang uring pamumuhay meron tayo bilang mananampalataya. So Paul implores us to walk in a manner in harmony with a Christian life. Merong kabanalan at meron pong pag-ibig. And then in verse 17, ginamit na naman ulit ni Apostle Paul yung salitang walk. Pero sa pagkakataong ito, it is used in the negative sense. How we must not walk. From how we must walk to how we must not walk. Ang sabi po ng verse 17, kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Ito po ang ating pinagbulay-bulayan last Sunday. Nire-remind ni Apostle Paul ang kanyang mga readers patungkol sa great transformation ng kanilang buhay. If anyone is in Christ, he's a new creation because Christianity is a mighty turn from the past. Hindi na katulad noong dati. Sabi ni Apostle Paul, ganito kayo dati, pero hindi na ngayon. This is what you were before. But now, you are no longer like that. Be what you are. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. No longer in the way you did previously. And often, mga kapatid, ang Christianity ay nare-reduce to simply calling yourself a Christian. Many Americans will be proud to say that I am a Christian. They just associate themselves with Christian people and they consider themselves Christians. At kahit saan mang sulok sa mundo, but mere verbal profession and verbal confession does not prove that one is a Christian. Ang Christianity, mga kapatid, ay meron talagang substance. Merong tunay na substance. Meron pong objective reality. Pag sinasabing objective reality, meron pong patunay na tayo nga ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sinasabi po ng ating teksto sa verse 20, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo, yung paraan ng dating pamumuhay. And by speaking of the knowledge of Christ, natutunan si Kristo, di ba? Knowledge of Christ. Ang ibig sabihin nito, meron po silang karunungan, meron silang objective truth na natanggap patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. There is substantive reality. Sa madaling sabi po, mga kapatid, ang tinutukoy po ni Apostle Paul ay ang resulta kung tunay na nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. So in the context of our passage tonight, itong phrase na learning Christ, ang tinutukoy dito ay ang radical nature ng buhay ng isang mananampalataya na nakay Kristo. Ang Christianity, hindi lang yan decoration sa ating buhay. Hindi lang yan pandagdag sa ating resume. No, ang Christianity po claims everything in our life. The Lord Jesus Christ claims everything in us. Yung dating pamumuhay, yung mga professing Christian na ang kanilang buhay ay walang pagbabago, that is contrary to the very heart of Christianity.
sapagkat ang gospel ay meron talagang demand sa ating buhay. Kung tayo ay magpapatuloy sa pamumuhay na parang hindi mananampalataya, that is to deny the gospel of the Lord Jesus Christ. So, mahigpit po ang demands ng gospel. At ang uri ng pamumuhay natin ay hindi po dapat mas-separate sa gospel. Ang ating pagpapasakop sa Lordship of Christ. Binanggit ko po kanina, we are not saved by our obedience and our submission to Christ, but all of the truly saved will really obey and will really submit to the Lordship of Christ. Sabi po ni Apostle Paul, you did not receive a gospel that does not lay claim upon your lives. That's not the true gospel. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo, kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay na kay Kristo Jesus. At meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito sa verses 20 and 21. Una, objective truth. Pangalawa, mind renewal. And pangatlo, teachable heart. Tayo po muna ay humiling ng tulong sa ating Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataon na ito na once again, malaya naming mapakinggan ang inyong salita. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa pag-articulate ng katotohanan ito na merong power, merong kapangyarihan. Hindi po kami nagtitiwala sa aming sariling abilidad, kundi nagtitiwala kami sa bisa at kapangyarihan ng inyong salita, sa inyong kapangyarihan, O Diyos. Naway kumilos nga kayo habang ang inyong salita ay pinoproclaim. Kumilos kayo sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Objective truth. Ang Christianity po, mga kapatid, ay nakabatay po sa objective truth. Ang sabi po ng ating teksto sa verse 21, just as truth is in Jesus. Ang gospel po ay meron pong laman, meron pong substance, meron pong objective truth na ating natutunan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang sinasabi po ni Paul sa verse 20 is learning Christ. Hindi sa ganung paraan natutunan ninyo si Kristo. Meaning to say, we learn about Christ. Things to be known about Christ. We learned about Christ. It involves engaging the mind, ang ating utak, ang ating isipan. There is knowledge. Paul speaks of being taught in Christ. Well, hindi po ang ating Panginoon ang nagturo natin sa atin personally, kundi sa pamamagitan ng proclamation ng kanyang salita. But as the word of God is proclaimed, the Spirit of Christ is at work. Ang ating Panginoon ang katotohanan. Sabi po ng verse 21, kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung papaanong ang katotohanan ay na kay Jesus. So in the most basic sense, mga kapatid, ang gospel po ay nagpipresuppose ng kabanalan ng Diyos at ng ating kasalanan. Nilabag po natin ang batas ng Diyos at tayo po ay condemned in His sight. We stand condemned. Dapat maunawaan po ng mga tao na meron na pong judgment ang Diyos. Meron na pong verdict. At kung ang Diyos ay nag-judge na, hindi na po yan marireverse ng sino man. Maliban na lang kung ang Diyos mismo ang mag-reverse niyan. Ipinanganak tayo dito sa mundo na meron na pong judgment na ibinaba ang Diyos laban sa atin ng mga makasalanan. We are already judged. We are already condemned. We are already bound for destruction. Unless, of course, kung i-avail natin ang paraan upang makatakas tayo sa puot na darating. And the gospel displays the life of Christ, fulfilling all righteousness. Ang gospel ay nagdi-display ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsasatisfied, nagbigay kasiyahan sa hustisya ng Diyos at nagpawi sa puot at galit ng Diyos. Ang gospel po ay nagpapakita na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo ay nagdi-declare na ang kaniyang sacrifice ay tinanggap nga ng Diyos ng lubusan. Fully paid.
The ransom has been fully paid by the blood of Jesus. Ang gospel ay ang solusyon ng Panginoon sa problema natin sa kasalanan. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nakasumpong ng kapatawaran and reconciliation sa Kanya. Remember, nung wala pa tayo kay Kristo, tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil nilabag natin ang batas ng Diyos. Tayo po ay pinalaya ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa kasalanan. But then the gospel commands us to repent of our sins. Nalisanin natin ang ating kasalanan, ang ating sariling lakad at manumbalik sa Panginoon at tumawag sa pangalan ng Diyos. Ang gospel ay meron pong panawagan na tayo ay magtiwala sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. That means sa kanyang sacrifice doon sa cross ng Kalbaryo. At ang gospel ay meron pong demand na tayo po ay sumunod sa Kanya bilang ating Diyos at Hari. The gospel demands that we forsake our sins at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. In other words, the gospel is a radical break from the past. Talagang pinutol na natin ang ating ugnayan sa nakaraan. Ano ba ang ating ugnayan sa nakaraan? Ano ba ang uring pamumuhay natin sa nakaraan? Well, dinescribe yan sa ating teksto last Sunday, verse 19. Ang sabi po dito, sila'y naging manhit at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. That was our life before. But the Christian life is a radical change. Radical change. Verse 17 ng chapter 4, kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. So the gospel demands radical change, objective reality na dapat po nating makita sa professing Christian, sa buhay ng isang mananampalataya. Pero ang gospel po ay hindi lang yan siya merely morality or nagtuturo lamang ng ethical behavior. No, the gospel is empowered by the Holy Spirit. Yun ang pinaliwanag sa Ephesians chapter 1 verse 13. Lahat po ng mga tunay na mananampalataya ay nananahan ng banal na Espiritu sa Kanya. Pinagkalooban siya ng banal na Espiritu so that we are able to walk in a manner that is worthy of our calling. So this is the great change. Meron pong radical change na dulot ang ebanghelyo sa buhay ng isang mananampalataya. Ang isang preaching or ang gospel daw na hindi po nagtuturo ng radical change ay isang false gospel. Ang tunay na gospel ay nagsasabing, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kung ma-modify yan, kung mabago yan, that's not a true gospel. That's a false gospel. And ang tendency talaga ng mga tao is binibigyan nila ng kaluwagan ang demands ng gospel. Pero warning na po ito ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 17 to 19. Yung mga professing Christians pero wala pong pagbabago na nakikita sa kanilang buhay. Please turn there. Philippians chapter 3 verse 17 hanggang sa 19. Here is the warning, the apostolic warning. Ang sabi po dito, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon. Meaning to say, it is an objective reality, observable. Sabi dito, tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon. Ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. You see, there is an objective model. There is an objective reality. Verse 18, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha. This is very serious mga kapatid. May pagluha pa nga, hindi natin dapat ito maliitin. Na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. You see,
Here is the apostolic warning of professing believers. Umaangkin na sila ay na kay Kristo pero wala pong pagbabago, walang objective, observable change na natutunghayan sa kaniyang buhay. Yun ang paratang ng mga liberal Christians. I don't want to call them Christian. Yung mga paratang ng mga liberals sa atin is that judgmental tayo. But God is teaching us to exercise sober judgment when it comes to these things. Sabi ng ating Panginoon, you will know them by their fruit. So meaning to say, we are admonished and we are encouraged to exercise sober judgment because Christianity is not an abstract idea. Christianity is an objective reality. It is an observable reality. There is really a change, a radical change sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Now, sa 20th century, nasa 21st century na po tayo ngayon. Simula pa nung bata pa po ako, narinig ko na po itong teorya na ito, carnal Christian theory, na naging popular sa Scofield Bible, sa kanyang study Bible. Ano ba itong carnal Christian theory? Na maaari mo daw tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, pero hindi mo siya tatanggapin bilang Diyos. According to the carnal Christian theory, ang isang carnal Christian daw ay hindi po namumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos, pero Christian pa rin siya. Ang kanyang isipan ay hindi spiritual, ang kanyang gawi, ang kanyang action ay hindi spiritual. Wala siyang pakialam at wala siyang interest sa mga spiritual na bagay. Bihira lang siyang magbasa ng kanyang Bible. And during worship, siya po ay nabuboard. During worship at sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos. At yung taong iyan, hindi niya kinakonsider na a-attend ng 2 services on a Sunday. And ang sabi po ng Scofield Bible, sa totoo lang daw, there is little difference between the carnal Christian and the lost man. So yun ang teorya ni Scofield. There is little difference between the carnal Christian and the lost man. There is nothing distinctly Christian about his life, but he is still Christian. Sabi ni Scofield, he is still confident that he will go to heaven because of his profession of the Lord Jesus Christ. Dahil tinanggap na niya ang ating Panginoon at ang konteksto ay ang sinner's prayer. Well, iba po ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang sabi po ni Apostle Paul sa ating teksto, you did not learn Christ in this way. Pakinggan po natin si Charles Spurgeon. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, at binasa ko na po ito nung nakaraan, sabi ni Spurgeon, if the professed convert distinctly and deliberately declares that he knows the Lord's will, but does not intend to do it, you are not to pamper his presumption, but it is your duty to assure him that he is not saved. Do not suppose that the gospel is magnified or God glorified by going to the worldlings and telling them that they may be saved at this moment by simply accepting Christ as their Savior while they are wedded to their idols and their hearts are still in love with sin. If I do so, I tell them a lie, pervert the gospel, insult Christ, and turn the grace of God into lasciviousness. So issue na pala yan during the time of Spurgeon, mga kapatid. At lalong issue yan sa ating kapanahunan ngayon. So that's the first point. Objective truth. Observable reality. There is really a radical change. Pangalawa, there is mind renewal. Meron pong pagbabago sa isipan. Christianity presupposes the ability to hear. Ang sabi po ng ating teksto, if indeed you have heard Him. So there is what we call renewing of the mind. Kasi sa old Greek language, ang ibig sabihin ng hearing Him, meaning to say, ang ating isipan ay nag-embrace sa turo na ating narinig mula sa ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng hearing Him.
at kakaunti lamang ang merong mga tenga upang makinig sa tunay na ebanghelyo. Salvation demands listening. Salvation demands understanding. At ating tanggapin ang demands ng gospel. Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi po dito, kailangan nating marinig audibly sa ating tenga. Sa kanya ay kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan. Hindi lang ito sound waves na pumapasok sa ating tenga. Ang ibig ng sabihin itong hearing Christ or nakarinig ng salita ng katotohanan, ito yung hearing with embracing. Yun ang ibig sabihin nito. Sa kanya ay kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kaniya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So the meaning of hearing Christ is hearing with embracing. The gospel message must be heard. And by hearing, meaning to say we understood the gospel. At gaya ng nakita natin nung mga nakaraang linggo, ang isang taong makasalanan, alipin sa kasalanan, hindi niya talaga maunawaan ang salita ng Diyos. Siya po ay bulag. Ang kanyang isipan ay corrupt. Wala pong pangunawa. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 17 to 18. Please turn there. Ang sabi dito, kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon, na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil, sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Now, kung pakinggan po natin si Martin Luther, sabi po niya, the truth is that nobody who has not the Spirit of God sees a jot of what is in the Scriptures. Sabi ni Martin Luther, ang katotohanan is that kung ang isang tao ay wala sa kanyang banal na Espiritu ng Diyos, kahit isang kudlit daw ng banal na kasulatan, hindi niya maunawaan. Kahit isang napaka-iksing linya, hindi niya maunawaan. Dagdag pa, all men have their hearts darkened so that even when they can discuss and quote all that is in Scripture, they do not understand or really know any of it. Kaya ang ating Panginoon ay meron po siyang demand ng ibang mga tao ay hindi talaga lalapit sa Kanya. Bakit hindi sila lalapit sa Panginoon? Dahil ayaw po nilang lumapit. John chapter 8 verse 43. Please turn there. John 8:43. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. So wala naman sigurong problema sa kanilang comprehension. Of course, when we preach, we are using Tagalog or English. Walang problema sa ating language ability, sa ating comprehension. Pero bakit hindi talaga matanggap ng mga tao? Dahil ayaw nilang tanggapin. Bakit hindi nila maunawaan? Dahil ayaw po nilang unawain. Matthew chapter 16, verse 24 and 25. Please turn there. Matthew chapter 16, verse 24 and 25. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makatagpo nito. So there is what we call denying of ourselves, taking of our cross daily, and following the Lord Jesus Christ daily. Luke chapter 14, verse 26 to 27. Here's another warning by Jesus Christ Himself. At ang sabi po dito, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kaniyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanilang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasan ng kaniyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. So nakita natin ang demand. Dapat daw nating kapuutan ng ating ama. Hindi ito literal ha. Ang ibig sabihin ng hating our family,
and hating everything that we embrace, na tinatangkilik natin, ang ibig sabihin ng hating niyan is to love much, 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 much lesser. To the point na parang hatred ang dating. So for example, binigyan mo ng regalo, napakagandang manika ng isang bata. You love the child. That's why you give her a very expensive doll. Nagbigay ka rin ng manika sa kapitbahay, anak ng kapitbahay, pero yung uri ng manika na binigay mo sa kanya ay napakalayo po ng quality. You love the kids in the neighborhood, pero sa uri ng manika na binigay mo sa kanila, parang hindi mo sila iniibig dahil napakalayo po ng agwat. So yun po ang ibig sabihin ng hating our family, hating our brother. It doesn't mean to say na literal talaga na we will hate them, but it will appear that you hate them because you love them much, 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 much lesser. Ang ating Panginoon talaga ang ating pipiliin. It will appear as hatred. Yun ang ibig sabihin yan. Pinaliwanag po yan ni Pastor Rolly sa series ng discipleship conference po natin many years back or a few years back. Naway ma-review po natin ang video na yun. John chapter 10 verse 27. Ito yung palatandaan ng tunay na tupa ng ating Panginoon. You see, meron talagang renewing of the mind. Merong pakikinig. Meron pong pag-embrace sa ating Panginoon. Sumusunod talagang tunay na tupa. Merong observable reality. There is renewing of the mind. Nasabi po dito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Merong palatandaan. Ano yung sinasabi ni Scofield na carnal Christian theory na walang palatandaan? There is little difference between the lost person and the carnal Christian. That's wrong. If a person is carnal, he is not Christian. John chapter 12 verse 25 hanggang sa 26. Please turn there. John 12:25 hanggang sa 26. Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kaniyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Now tell me, hindi ba costly ang discipleship? Maraming mga tao na iniisip nila ang discipleship ay halos walang cost. No, there's really a cost of discipleship. God demands, our Savior demands 100% submission to His will. Paglilingkod sa Kanya ng taos-puso. At dinescribe po ni Apostle Paul ang isang isipan na na-renew sa ating teksto. But you did not learn Christ this way. Ano yung way? Yung dating pamumuhay? Here is the radical way. The radical change. Totally different from what your way before was. Kino-contrast po ni Apostle Paul ang isipan ng isang tunay na Christian at ang isipan ng unbelievers. Ang isipan ng unbelievers, ang sabi dito, kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip, nagdilim ang kanilang pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Now, hindi ibig sabihin ang mga pagano ay ayaw nila ng religion. Lahat ng tao ay meron pong religion. Sapagkat lahat ng tao ay meron pong knowledge of the Creator. But when you reject the one true God, ay ang ating religion ay useless. Religion without Christ is empty and void. Ang isang tao na relihiyoso lamang, wala naman siyang pakialam sa kabanalan. Ang pag-uusap patungkol sa mga spiritual na bagay, ayaw niya yon. And many people want the benefits of Christianity without following Jesus Christ as Lord. Pero ang tunay na Christian, iba po ang ating matutunghayan. Merong clarity of mind, merong resolute mind to follow the Lord Jesus Christ wherever He goes.
Pangatlo at panghuling punto, a teachable heart. Ang Christianity ay nagdidemand ng ating puso ay teachable. Sabi po ng ating teksto, if indeed you have heard Him and have been taught in Him. Meaning to say, we are supernaturally enabled to hear. Kasi kung pabayaan tayo sa ating sarili, ayaw po nating makinig sa salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, hindi po nakikinig ang mga tao sa salita ng Diyos dahil ayaw nilang makinig. Contrary ito sa kanilang nature. Parang ano yan, parang wolf na kumakain ng halaman. That is impossible. Parang lion po yan na kumakain ng seaweeds. That is impossible. That is impossible. Maliban na lang kung ang banal na espiritu ay kumilos sa atin. Hindi po talaga magkakabunga ang ebanghelyo sa ating buhay. It isn't na hindi po yung tipong hindi nila naririnig ang mga salita na ating binibitiwan sa ating bibig. Of course, they hear our words, but they just cannot comprehend them. At pinapaliwanag po yan ni Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kaniya. At hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Because it is the Holy Spirit who gives us understanding. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul sa ating teksto. You did not learn Christ this way. How did we learn Christ? By the Holy Spirit's supernatural working. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Please turn there. 1 Corinthians 2:12. Ang sabi po dito, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. So hindi lang natin naunawaan ang demands ng gospel, nakita din po natin ang kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga tao, sa totoo lang, nakikinig sila sa isang bagay, yung tipong gusto lang nilang pakinggan. And literally, that is applicable sa type of musical genre na kinahihiligan po natin. I can listen to all kinds of music, ballad, classic, hymnal, operatic. Talagang mahilig ako niyan, except rock music. Talagang hindi yan music sa akin. Ingay yan sa aking pandinig. Because we only listen to what we love to listen to. We only hear what we want to hear. Now, ang isang tao na wala pa kay Kristo, ayaw talaga niyang pakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos. He doesn't want to consider the fact na ang Diyos ay galit sa kaniya. Ayaw niya ang katotohanan iyon, na ang Diyos ay napupuot sa kaniya bilang makasalanan. No. He resists that kind of message. He wants to think of himself as a good person, na ang Diyos ay nai-impress sa kaniyang mga good works. That's what the carnal man thinks. Iniisip niya na siya ay mabuting tao, mabait siya, and that God is pleased with him. He doesn't want to accept the fact that the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men. At yung mga taong ito, meron ding religion, pero hindi sila tumatanggap sa katotohanan. Meron pong religion. Pinipili nila ang kanilang gustong pakinggan. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Anong sabi po ni Apostle Paul? 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. In other words, they are unteachable. They do not want to hear. They will not hear. Marami naman pong rason kung bakit ayaw pakinggan ng mga tao ang salita ng Diyos, but the ultimate cause is the hardness of heart. The total depravity of the heart of the person.
Ephesians 4:18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. But the Christian has learned Christ. Narinig nila si Kristo at tinanggap nila si Kristo. Naunawaan ng isang tunay na Christian ang demands ng ating pagiging alagad ni Kristo, disciple of Christ. Merong mataas na pagtingin ng isang tunay na mananampalataya sa salita ng Diyos at sinasubmit niya ang kaniyang sarili sa salita ng Diyos na siyang magdadirect sa kaniyang buhay. Pero ang isang tao na wala pa kay Kristo ay tumatanggi sa salita ng Diyos. Katulad siya ni Faraon na pinatitigas niya ang kaniyang puso, and because of God's judicial abandonment ay hinayaan niyang maging matigas. Mas lalo pang ang pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh out of judicial abandonment. But for the true believers, you did not learn Christ in this way. If indeed you have heard Him, kung tunay na narinig ninyo siya, and have been taught in Him, just as truth is in Jesus. Now, meron bang pagkakataon na kahit ang mga Christians ay katulad ni David na hindi nakinig sa katotohanan, kalimutan niya ang salita ng Diyos, at doon na siya nag-focus sa kasalanan? Well, posible. Posible. How is it that a Christian can refuse to hear? Kung ninineglect po niya ang salita ng Diyos, the source of truth. Kung ninineglect niya ang kaniyang Christian duty, David neglected his duty. And that was why he fell into sin. He was supposed to be in the war, leading the army of Israel against the enemy. But David did not do that. He relaxed doon po sa rooftop ng kaniyang palasyo. And even Christians can refuse to hear when they neglect the means of grace. Matthew chapter 16 verse 26. Ang isang Christian din na nahulog sa tukso ng kayamanan dito sa mundo ay talagang titigas ang kaniyang puso at ayaw niyang makinig sa salita ng Diyos. Pero kung tunay siyang Christian, there is what we call loving discipline of our God. Matthew 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawawala naman ng kaniyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? So ang tanong dito, kaibigan, napakinggan mo na ba ang Ebanghelyo? Tinanggap mo ba ang Ebanghelyo? Ang buhay mo ba ay nagre-reflect sa gospel? Ang sinasabi po ni Paul sa kanyang mga readers is that they walk in a manner consistent with the gospel. Kung tayo ay lumakad katulad ng hindi mananampalataya, we really deny the gospel. But Paul says, you have not learned Christ this way. Pakinggan po natin si Martin Lloyd-Jones. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones, we can never repeat this too often. A mere knowledge of doctrine which does not lead to a new life is of the devil. Abay, matindi. A mere knowledge of the gospel that does not lead to a new life is of the devil. The devil as an angel of light is very ready to get people interested in doctrine if that means that their lives are going to be unaffected. If he knows that they are going to become harsh and hard and intolerant in that way, he will encourage them to read and to study doctrine and theology. Hindi pala takot si Satanas sa doctrine kasi maaari yung source ng kayabangan ng isang tao. Di ba? Pero hindi sa ganoong paraan natutunan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. And those who have been taught in Christ, iba ang matutunghayan natin sa kanilang buhay.
There is this objective truth, objective reality, observable reality. At meron po tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dahil meron tayong pag-asa, nililinis natin ang ating sarili. 1 John chapter 3 verse 3, sabi dito, at sino mang may ganitong pag-asa sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Therefore, the gospel is not a license for us to sin. Our salvation is not a license for us to sin. Sapagkat ang meron pong pag-asa sa buhay na walang hanggan, ay nililinis po niya ang kaniyang sarili mula sa lahat ng karumihan. Naway tulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating pag-apply sa katotohanan ito sa ating buhay. Sa mga kaibigan natin, nakita po natin na ang Christianity ay hindi lang po ito yung nagpapalit ka ng damit, nagpapalit ng relihiyon. Christianity involves radical change, radical transformation. It is an observable reality. At kung wala yan sa buhay mo, kaibigan, hindi ka tunay na Christian. Come to Jesus Christ. Repent of your sin truly and believe in His atoning death and resurrection. Believe in the sufficiency of His blood and righteousness. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito. Naway seryoso kami na mamuhay ng may kabanalan sa inyong harapan bilang patunay na kami nga ay na kay Kristo. There is observable reality, observable truth, radical change na amin pong matutunghayan sa isang tunay na mananampalataya. At naway ito ang matutunghayan ng mga tao sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For our closing hymn, let us sing Take Time to Be Holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord. Abide in Him always, and feed on His word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing His blessing to see. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like Him thou shalt be. Thy friends in thy conduct His likeness shall see. Take time to be holy, let Him be thy guide, and run not before Him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in His word. Take time to be holy, become in thy soul. Each thought and each motive beneath His control. Thus led by His Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Hinihiling po natin si Brother JC to give us the closing prayer.
Tayo po'y manalangin. O Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo muli sa gawain na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, ay na-conclude. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na naipahayag. At ito nga po, Panginoon, muli ay mahamon sa amin ng saliksik ng aming sarili kung kami nga ay nasa daan ng kabanalan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral na naipahayag. Maraming salamat sapagkat sa inyong mga tao ay dumating ang katotohanan, ang objective truth patungkol sa aming Panginoong Kristo. At marami ring salamat na sa pamamagitan ninyo, ang pagbabago ng aming pag-iisip ay nangyari sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At gayon din, ginawa niyo, Panginoon, ang inyong mga niligtas, binago ang puso, ginawang teachable, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang mga bagay nga na ito ay patuloy na lumago sa aming mga buhay at patuloy rin, Panginoon, na ang wangis ng aming Panginoong Kristo, ang kabanalan ay patuloy na lumago sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, sa pagharap namin sa panibagong linggo, tulungan niyo kami, aming Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Santong Espiritu na mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban, na naaayon sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pastor na nagpahayag ng inyong salita. Patuloy niyo siya, Panginoon, na empower, Panginoon, tulungan hindi lang physically and spiritually, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagpapahayag ng inyong salita sa amin dito sa OFW. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na naririto, tulungan niyo kami, Panginoon, at makabalik kami muli next week sa gawain ito. Maraming salamat po. All this we pray in Jesus' name. Amen. Yun, gabi po. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening.